yung mga nagbigay po, yun pong naalala ko kasi baka magalit po sila kasi siyempre po nangako po kasi kami na ano. Hello mga ka-therapy at nandito nga po si Ate Bea ngayon dahil gusto rin po niyang makapag-update po tayo ng kanila pong kalagayan, no? Dahil nagkasakit nga tayo mga ka-therapy, hindi tayo nakapunta dun sa kanila kaya willing naman si Ate Bea na pumunta rito at willing naman po tayo mag-update tungkol po sa kanya. So, yan. Kain muna tayo mga ka-therapy. O, nilagang kamote. Yan, merienda namin. Kasi si Ate Bea ay breastfeeding. Ay, pabili tayo ng gatas at ayan, timpla muna tayo. So, medyo naka-okay na ako ngayon mga ka-therapy dahil nga po pagpa-check up na tayo. Dahil ang tagal pala na gumaling, no? Kapag yung alam mo yun, yung nagpapagaling ka lang sa bahay. yung tawag dito, self-medication. Ang tagal. So, naapektuhan yung client ko. Hindi ako nakamassage at ang laking kawalan talaga pag ako ay hindi nakakapag-massage. So, yan. Nagpa-check up na tayo, no? Flashback. Yan mga ka-therapy dahil na overfatigue nga po tayo ay nagkasakit na po tayo. Ayan. At nakapagpa-check up po tayo. At ito po ay sa tulong ng ating mahal na sponsor, Ma'am Jolly Lubos. Maraming salamat po ma'am sa 2,000 po na handog nyo po sa akin at dahil po dito ay nakapagpa-check up po tayo. Medyo malaki po ang naging effect sa atin mga ka-therapy ng ating mahabang training kaya hindi po tayo nakapag-income. So ayan, mabibili na po natin ang resetang gamot sa atin ng doktor para po tayo ay agarang gumaling at makapagbalik normal po tayo sa atin po mga routine. Maraming salamat po ma'am Jolly Lubos sa inyo pong handog na tulong sa akin para po ako ay makapagpagamot. Maraming salamat po ma'am. 4 hours later. At yan, kamustahin natin si Ate Bea na ayun Ate Bea, kamusta ang buhay mo ngayon Ate Bea? Medyo hindi po maganda sa ngayon. Hindi maganda? Kasi nagka-problema nga po. Paano hindi maganda Ate Bea? Ayun po, nagka-problema lang po sa pamilya. Kaya parang medyo po ako ngayon. Medyo malungkot. Ano bang problema yan sa pamilya Ate Bea? Pwede ba natin pag-usapan ng kaunti? Tungkol lang po doon sa partner ko nga po ng mga anak ko po, tsaka siya hindi po magkakasundo-sundo. Kaya parang ako po nahihirapan. Bakit? Hindi ba alam ni Kevin na marami kang anak bago siya nakisama sa'yo? Una pa lang, alam po niya yan. Dapat, nung nakita niya ang kalagayan mo, dapat, inano niyo muna sa puso niya kung kaya niya bang tanggapin ang mga mahal mo sa buhay bago siya makisama sa'yo. Sabi po niya nung huling vlog niya na nakita ko siyang mag-isa sa mga anak niya, kaya parang nagsama-sama na rin po kami magpamilya. Yan nga lang po, di po niya napanindigan. So, yung problema niyo bang ganyan sa bahay ay madalas ba yung nangyayari o ngayon lang? Madalas po. Madalas, mga ilang taon na ganyan ang sitwasyon nyo na nagkakaroon kayo ng... Itong taon lang na po. Kasi ang problema sa bahay, normal. Normal talaga yan sa mag-partner. Pero kung lumalagpas na doon sa may naapektuhan na, mga bata, feelings mo, hindi na yun normal. So, gaano ba ito kalala, Bea? Para sa akin po, malala. Kasi ultimo hanggang sa baby namin, na pagsasalitaan niyang hindi maganda. So, ano ba sana ang dream mo na lalaki na kasama mo sana sa bahay? Ano ba ang gusto mo sana nakasama sa bahay na maging partner mo na magiging kikilalanin tatay ng mga anak mo? Ano ba sana ang katangian na gusto mo? Simple na naman po kung sakaling nakatagpo man po ako ng ganung lalaki. Yung masipag po, tapos tanggap po mga anak ko. Tapos responsable po sa lahat ng bagay. Okay. Yan lang po. Napakasimple naman po yung magkakasundo-sundo lahat, nagmamahalan. Yun lang. Yan ba? Wala ba sa katangian ni Kevin yan?
Parang wala pa akong nakita. Kasi sa simula lang po ang nakita ko sa kanyang ganun eh. Kasi simula lang po. Sa simula, akala mo nung una, Akala ko po talaga. makakatuwang Opo, mo. naintindihan ko po na na may pinagdaanan siya. Naintindihan ko. Pwede siyang uminom paminsan-minsan. Pero hindi ko po nagugustuhan ngayon na yung iinom siya araw-araw. Nakakamagkanong alak siya. Yun po ang hindi ko nagugustuhan kasi parang masasabi ko po alcoholic na po talaga siya. Dahil ultimo sa kakarampot na barya, nagagawa pa po niya magbisyo. Eh, di ba, nag-aano nga kayo na hihirapan kayo sa bills ng tubig. Yun po ang sumasakit din po ang ulo ko sa ganun dahil ako lang nag-iisip ng ganun. Siya pa easy lang sa ngayon. Hindi man lang niya naiisip na tulungan ako sa ganun. Sabi ko parang ayoko na nga rin po magpaigib. Kaso gusto ko rin po sanang pakiusapan yung mga kapitbahay ko doon na hindi ko na kaya magbayad. Ganun. Kaya lang hindi ko po masasabi. Gawa ng nahiya din po ako. So, yung damdamin mo ngayon, sa sitwasyon mo ay hirap na hirap. Opo, sobra. Parang, kaya po may sakit po ako ngayon kasi parang hindi na ako makahinga sa sitwasyon ko. Ganun po. So, ikaw lang ang tutulong niyan, Bea. Opo. Ikaw lang. Kaya, habang hindi pa po maabot ng susunod na taon yan, hindi ko na po paabutin ng susunod na taon. Kaya ngayon pa lang, tatapusin ko na po talaga. Kaya mo ba natapusin yung Opo, relasyon sa kaya tatay ko. ng anak mo? Kaya ko po. Nakaya ko naman po nung una. Sa iba kong mga anak. Tsaka madali lang naman po makaano. Basta maganda lang po ang pamumuhay namin. Nakakalungkot ng mga ka-therapy. So, ano yung pinaka gusto mo sanang baguhin ni Kevin sa pag-uugali niya? Ang kung sakali man pong magbago siya, ang gusto ko pong baguhin sa kanya yung bisyo po niya sa kayong ugali po niya. Hindi po niya kaya kapagsalita na may nahon. Ay, ugali na yun. Opo. Hindi mo yun Tapos mababago. yung bisyo po niya, yun po talagang gusto kong baguhin niya kung sakali. Kaso, malabo po yun. Parang malabo. Kung sakali bang si Kevin ay umalis sa poder mo, sa tingin mo mahihirapan ba kayo? Sa umpisa po, mahihirapan po talaga ako. Kasi gawa ng wala pa po akong trabaho. Hindi po gaya dati na kahit mag-isa lang ako, may trabaho po ako. Oo. Kaysa ngayon, lalo na ngayon may baby po ako. Oo. Nagpapadede po ako. Kaya di po ako makapagtrabaho agad-agad sa ngayon. Okay. Eh, yung nauna na natulong sa'yo, yung sa balik tayo no doon sa birth certificate ni kasi ang naasikaso nyo kasi doon kasi nakaraan nakausap ko ayan si Ma'am Les Danred no. Magandang gabi po sa inyo Ma'am Les Danred no. Maraming salamat po sa 3,000 na ipinaabot nyo noon kay kina Bea. Alang-alang po yun sana kay Ganda para makatanggap siya ng benepisyo na natatanggap ng isang special child. Yun talaga ang purpose niya doon. Para sa inyo yun. Pwedeng allowance, pagkain, medicine, para sa inyo. Makakaluwag ka rin sana doon. So, 3K ang naibigay niya. Nakaprocess kayo noon ng birth certificate na walang no record. Kung tutusin ay maliit lang ang nagamit nyo doon. Nagamit na ba ninyo yung pera doon sa ibang bagay? Opo, nagamit na po. Balak ko po talaga sanang umalis ng isang araw. Oo. Kaya lang, nagkataon po talaga na nagkaganito. Kasi sabi ko, kahit ako lang mag-isa, kakayanin ko to. Nakakarin ko to mag-isa, sabi ko po sa sarili ko nung nakaraan. Kaya sabi ko, kahit naman wala na siya, sabi ko, pipilitin ko pa rin lakarin kasi ayoko nga rin po mapahiya sa Hindi lang yun. Para sa anak mo yun. Kaya pipilitin ko po talaga ngayon na may nag-udyok na rin po sa akin na gumanda po ang mga yung kagaya po ni Ganda. Kaya pipilitin sisikapin ko po talaga na yun, ma-process talaga yun kahit anong mangyari. Tapos, yung sa yung kay Ma'am, pinaabot ng ating mahal na sponsor si Ma'am Faith from New York na 3,500 na noong gabi na yun na ibinigay ko sa inyo yun. Ang tanong ko sa dalawa kayo nun, ang sabi niya,
Sabi ko, hihintayin nyo ba sana yung dagdag doon? Ang sabi ni partner mo ay, ngayon na lang po para makasimula na kami bukas. Ano sabi niya? Yun, ay talagang dismayado ako noon kasi pinatawag ko nga kayo gabi ngayon eh. Tapos gusto niya nang mas magsimula. Siyempre, nag-expect ako. At yun din ang sinabi ko sa mahal na sponsor. Kaya sila nagbigay. Siyempre, nahihiya din naman ako sa mahal na sponsor na ang inaasahan niya na magbago ang buhay nyo ay hindi niya nakikita. So, doon, ano ang naging parte ni ano doon? Nagalaw ba ng partner mo? Opo. Gaya po nang sabi ko nung una, medyo nabawasan po sa bill. Pero yung natira po, nagalaw po talaga niya. Hindi ko alam. So, may natitira pa naman tayo. Yung totoo lang, may natitira pa ba? Meron po talaga natira. Tapos, yung inabot niyo po sa akin nung huli, Oo. kasama na po yun sa nagalaw doon. Kaya yun po talagang kinasama talaga ng loob Yung ko binigay ni Ma'am Jolly Lubos. po. Opo. Kaya sobrang sama po talaga ng loob ko kasi naisip ko po talaga na ano, yung mga nagbigay po, yun pong inaalala ko kasi baka magalit po sila kasi siyempre po nangako po kasi kami na ano. Alam ko naman na ikaw gusto mo. Opo. Ang problema yung partner mo. Kaya, So ano ang sa tingin mo na dapat ikaw ang dapat mag-aksyon kasi pamilya mo 'yan, tahanan mo 'yan, mga anak mo 'yan. Ipa-priority mo kung ano ang ikabubuti ng anak mo. So sa tingin mo, ano ang ikabubuti ng pamilya mo? para sa akin po, mas maganda na rin po siguro kami na lang mag-ina kaysa sa ganyan po ang kasama ko sa bahay. Wala naman pong nangyayari. So ang pinakaayaw mo kay Kevin, ayaw ba ni Kevin magtrabaho? Sabi po niya, ang dahilan po, ang rason po niya ngayon, mas maganda na lang daw po tumambay. Kaya sabi ko sa kanya, kung tatambay ka lang naman, huwag na dito. Oo. Doon ka na lang sa kapatid mo or kahit saan. Kaysa dito ka. Lalo lang Mas sabihin, magagalit sa'yo mga anak ko. Hindi siya handa. Hindi siya handang maging responsable sa anak niya dahil ang isang lalaking matino, hindi papayag na walang trabaho. Kasi responsibilidad ka na niyang pakainin tapos yung maliit mo, kahit dalawa nga lang kayo, hindi nga niya kaya hindi naman pwedeng ikaw ang magtrabaho dahil kapapanganak mo lang. Po sa kanya. Bumigat ba ang buhay niya pagdating ni Kevin sa buhay niya? Po, sobra po talagang bumigat eh, lalo na po dun sa mga naitulong po sa amin. Sobrang bumigat po talaga. Sa halip na naipon ko po yun. Kung tutuusin, yung mga binibigay po sa akin mga anak ko ngayon, Oo. ano lang po, kung ano lang po yung magagastos namin. Andyan pa rin po sa wallet ko yung iba. Hindi po kagaya niya na hindi po nagtatagal sa kanya sa araw sa libo or 500. Nasasamahan po niya ng bisyo. Kaya yun po Sigarilyo at inom. Opo, kaya yun po talagang kinakasama ng loob ko. Sa tingin mo, magbabago pa si Kevin? Hindi ko po masabi. Kasi hindi ko naman po hawak yung ano. Hindi, sa tansya ko, kasi may mga ugali ang tao na hindi na kayang baguhin, yung paninigaw. Pag sanay na siya doon, hindi niya na yung kayang baguhin. Pag kinausap mo yan, babaguhin niya, saglit lang. Kasi nakaugalian niya na. Yung katwiran niya na mas gusto niyang tumambay, maling-mali yun. Sabi ko nga po sa kanya nung una, sabi ko, ngayon naintindihan ko na kung bakit hindi ikaw pinili ng asawa mo. Kasi nga dahil dyan sa ugali mo na yan, tapos iniwanan mo pa ng mga utang. Sabi ko, hindi ka na naawa sa dalawa mong anak. May asawa siya dati. O hindi rin po sila kasal. Ilan ang anak niya doon? Ang mga po, babae na lang. Malalaki na. Mga kagaya lang po ni ano, mga lalaki pong bunso. Maliliit pa? Maliit pa po. Alam mo na yun bago kayo nagsama? Alam ko na po yun. Parang ang gulo naman ng kinarelasyon mo kasi may maliit siyang anak eh. Kumbaga, dapat nga mas magsipag siya dahil may anak siya doon, kailangan niya sustentuhan. May anak siya sa'yo, kailangan niya sustentuhan. Ako pa nga po nagsasabi sa kanya nung may trabaho pa po siya. Mm-mm. Sabi ko, wala ka bang balak padalhan ng mga anak mo? Oo. Sabi ko po sa kanya. Sabi niya, bahala yung mga magulang ng ano, ng babae na yun. Total, pinili yung mga magulang niya. Ano po, katwiran niya. Sabi ko, kahit naman ng mga anak mo pa rin yun eh.
Sabi ko, andyan na tayo, galit ka sa pamilya ng asawa mo, galit ka sa asawa mo, pero huwag mo na may damay mga anak mo. Maring galit din dahil sa ugali niya na ayaw magtrabaho. Di kahit sinong isang babaeng matinong babae, pag ang partner mo ayaw magtrabaho, walang babaeng tatagal. Ikaw ba kaya mo ba tumagal? Na ang kasama mo ayaw magtrabaho tapos naninigaw pa, may bisyo pa. Tapos ang trabaho kung kailan lang gusto. Kaya nawalan din po talaga ako ng gano. Hay! Hay! Shh! Ay! Oh! Shit! Ay, nako! Pogi! Kamusta tong pogi-pogi natin na sumunod? Hershey! Ikulong mo na nga muna yun, Andre. Ito naman, aroy, hindi naman nag-ano. Shh! Lumabas nga kayo, Dayna! Dayna! Labas muna, ha? Ay! May mga magnanakaw dito mga nakaraang Bea na hinabol ng movil. Kain ka, baby? Hindi. Nag-iikot na magnanakaw. Baby, upo ka, oh. Ay, maawa ka sa mga anak mo. Ano? Bea, iayos mo yung upuan niya. Pakiayos mo. Maawa ka sa anak mo. Hindi nila deserve. No? Na nasisigawan. Kaya pala, payat na nga, oh. May ubo pa. Kasi mula po nung hindi na kami okay. Gabi-gabi po akong naiyak, tinititigan ko po yung dalawang maliit. Gusto mo ba yun? Umiiyak ka na lang palagi? Tapos wala kang magawa? Kaya sabi ko sa sarili ko, tama na talaga. Hindi ko na paabutin ang susunod na taon pa. Alam mo dito si mama? Mag-isa ka lang? May lagnat to, ah. Nagpaalam ka na. May sinat yan, ha? Tingnan mo yung mata niya, oh. Nangingitim yung baba. Tapos lamlam ang mata. May mga sakit nga po kami dun sa bahay niya. Oh. Basta, baby. Nagkain ka kanina tanghali? Anong ulam mo? Ano lang ulam mo na? Hmm? Noodles, tsaka tuyo. Noodles tuyo. Noodles tuyo po. Dapat nga ito nag-aaral na to, Bea, eh. Mga anak ko nun, wala pang 5 years old, ini-enroll ko na. Kaya ang aaga nila. Ganun din po ako sa mga Kaya nga napabayaan. Simula nung nagtanggap ka ng relasyon. Na-stress po talaga ako sa ngayon. Sobrang na-stress po talaga ako. Ngayon nga lang po ako lumabas ng bahay. Pinuntahan po. So nag-isip ka na ba? Nag-isip ka na ba kung ano ang dapat mong gawin para mabago niyo yung buhay niyo? Opo. Ano ang Mag-desisyon na po ako. Ano ang naisip mo? Umuwi na po talaga siya sa kanila. Saan ba siya? Nag-Ilocos po siya. Uuwi siya ng Ilocos? Iba, hindi naman kailangan pauwiin mo kung saan niya gusto mag-stay. Doon daw niya po gusto umuwi na eh. Kasi ayaw daw po niya magtrabaho muna. Ayaw niyang magtrabaho? Saan ka nakakita ng tatay bagong panganak ang partner mo tapos ayaw mong magtrabaho? Sabi ko nga po, sabi ko nga po sa kanya nung huling away namin, sabi ko, mas pinili ko na ng mura ang gatas ng anak mo eh, para madali mo mabili. Tapos ngayon halos hindi ka na makabili ng gatas ng anak mo. Ano kaya kung mas pinili ko pa yung mahal? Kasi mas lalong patay sa gutom. Pero kawawang anak mo dahil beer brand lang. Opo. Dapat yan, Nido. Nido or Bona po yan siya. Bona. Diba? Tapos sabi ko, halos ngayon wala ka nang maibili sa anak mo. Dahil mas pinili mo ito ng